Sa ating pangunahing balita, si Pangulong Ferdinand Cuting Jr. o PBBM ay nakaharap sa sunod-sunod na batikos mula sa mga matataas opisyal ng militar at hukbong sandataan. Ang mga ito ay kasunod ng paglabas ng mga ulat tungkol sa umunoy malawakang katiwalian sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa mga ulat, ilan sa mga generals at mga tauhan ng army ay nagsiwalat ng kanilang mga saloobin at galit sa isinasagawang mga iligal na gawain ng ilang opisyal sa pamahalaan. Ang mga anomalya ay kinabibilangan ng paglustay ng pondo ng gobyerno, pag-award ng mga kontrata ng walang tamang proseso at iba pang mga irregularidad. Lumalabas na matindi ang kanilang pagkadismaya dahil sa naapektuhan na ang tiwala at moralidad sa loob ng hanay ng militar. Sa gitna ng mga akusasyon, nananatiling tahimik si Pangulong Cuting ukol sa issue. Gayunpaman, mariing itinangking ng Malacanang ang mga paratang at sinasabing mayroong mga hakbang na ginagawa upang masiyasat at maitama ang anumang pagkakulang. Patuloy na binabantayan ng publiko ang mga pagtamasid at mga magiging aksyon ng administrasyon sa harap ng mga seryosong aligasyon na ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita sa tunay na boses ng masa. Araw, iba-iba ang nadidinig ninyo, iba-ibang himagas na panay politika pa rin pero wala pa rin nangyayari sa bansa natin, ganyan pa rin. Di ba kayo nagsawa sa kakainis na rin di ba? Kaya nga ko I'd rather na do something positive Ayan, FGF, at least may positive na makatayo lang ng kalahating milyon na members, na fighters kamo. Na members sa barangay. That means on average 15 sa isang barangay. A section, that's good enough. Yung mag-i-start ng nucleus ng defense ng barangay, that's good enough. Kalahati 500,000. Pero kung quiet. Namimihasa na kayo. Marunong magtagalog. Behave! So, yun. Yung doon if we are able to come out with 500, okay sana, di ba? So, quiet. Figaro. Isang sabihan lang, ha? Nakakatagalog. Griping. Galit. Inangasan ako Ruen Ancheta, good morning po. Watching po kayo dito sa Redmond, Washington. Uy, musta na kayo dyan? Taga Nagilian Road, Baguio po kami. Nakabase kami dito sa US. Kamusta kayo dyan? Ingat-ingat lang kayo dyan, ha? Mainit ang Washington sa mata ng mga kalaban ng US. So, ingat kayo dyan. God bless kayo. Thank you, Rowena. At kailan kayo uwi dito sa Nagilian? Troy Rosais, magandang gabi. Manuel Mendoza, good evening po, sir. Commander Dado, isa lang po ang sasabihin ko kay BBM, drug test. Agree. Thank you. Buti ikaw na nagsabi. Muna bago, bla bla. Integrity is a virtue of a true Filipino. Bayan, muna bago sarili. Tsaka presidente ng Pilipinas. Hindi pwede yung kung ano-anong ikot-ikot, ganyan-ganyan, tapos nun. Presidente ka. Nung sinabi ng COMELEC magpa-drug test, drug test naman siya Di pa siya presidente nun. Ngayon, yumabang na ba? At very powerful na tingin sa sarili niya. Sa akin man yan, kung magkaroon ng people power, Sorry BBM, pero pagka nagkaroon ng people power, tapos nun, knock on wood, matanggal ka, pumanik si Sara, I would clamor for a drug test sa iyo. At wala ka na sa presidente. I will really, shout out na mag-drug test sa iyo for the record. Para malagay sa history book. Ayan, positive or negative, di ba?
para sa iyo rin yun for your name. Kasi isipin mo, matanggal ka, walang closure. Hindi alam kung positive ka o negative ka. Maganda may closure. Kaya ngayon pa lang dapat nga drug test para ewan ko, AFP tsaka PNP dapat ganun yung mindset nyo Bago to maka-move forward, bago magsunod-sunod, Kung musunod kayo, umihitit yung tao, yun yung allegation. Ngayon, yung mga lawyer at yung mga magagaling, kung sino yung nagbibintang, kayo mag-prove. Ay po, tragis yan. Manggunggong kayo Presidente ng Pilipinas yung pinag-usapan natin. Buhay ng 119 million na Pilipino. Ay, hindi pwede yung ganun-ganun. Mali yung ninyo Magpa-drug test kayo. Ngayon, kung dadating tayo sa panahon na iikot yung gulong, there will always be reckoning. There will always be reckoning. Kaya kayong mga tumayo na nagbulag-bulagan at nalagay ang bayan natin sa alanganin. May reckoning lagi. Choice nyo yan na ganyan kayo. Choice nyo yan. Pero kunyari dumating tayo sa panahon na umikot yung gulong. Dapat magpa-drug test na lang para tapos na ang buto-buto. Di ba? Huwag nyo dodoktorin. Huwag nyo it has to be credible. So, yun dapat ang mindset ninyo Dadandaan sa paano kung totoo nga? Paano na? Ano yun? Susunod ba ako? Kunyari, ako yung general ngayon, susunod ba ako sa isang presidente na tumitira? Putang ina nyo. Tarantado kayo. Utusan mo kami gumera sa China, tas ganyan. Tarantado ka pala Ganun ang akin. No? Gago ka pala Magpa-drug test ka para sigurado. Hindi, masyado kayong ganun. Bow. Masyadong protocol bound. Masyadong ganun. Teka muna. Nagkaroon siya ng power kasi binoto siya ng taong bayan. Pumayag lang tayo. Yun. Kaya nga namumura ni vlogger Puta na yung mga bumoto kay BBM. Yun Kaya yun, out of sheer disappointment Walang magawa siya, nandyan Is there to stay. Yung AFP walang gawin, yung PNP walang gawin. Ganun pa. Kaya nga yung tao nagmumure. Yun. Na, wag niyong pe-personalin, wag niyo, pwede, pero sumagot din kayo, PI ka rin. Ganun. Pero wag niyong pe-personalin yung Kasi I think, ang out of sheer disappointment, disgust, Walang magawa itong mga tao, ayaw namang kumalsada. Yung gano'n ba? Ayan. Patayo na kayo. Shhh. Huwag kayo nag-aaway. Yun Commander Dado. Maraming salamat Manuel Mendoza, Sonia Lorente. Good evening po, watching from Canada. At ingat po palagi. Ingat palagi ang hinihintay ko. Ikaw lagi ang hinihintay ko. Thank you Good night po, sleep well. Thank you, Sonia. Wala, good night na talaga. Rosalia, Relon, traidor talaga ang mga Marcos, walang utang na loob talaga. Grabe, di ba? Walang utang na loob. Manggagamit, di ba? But ang pinagtatako nga bakit si Inday, si BP, hindi tumayo. Kaya niya si Marbil, bakit si BBM di niya kaya? Bakit si hindi niya kaya? Si Aimee, si Marbil kaya niya. 4 na estrella yun, Chief PNP. Ano na tayo? Kasi ang tao, hinihintay leader. Yun tao, hinihintay leader. So, tingnan natin, abangan na lang natin. Sa ngayon, protect Inday Sara. Mga security, may choice kayo may choice, sinabi ko you can ako may choice ako nun sinabi ko, it will not affect my career. Believe ako sa sarili ko, sir. At kahit hindi ako ma-assign kung saan man, ang tingin ko sir, ma-assign ako sa magandang mga unit kasi natuto ko sa iyo, sir Isipin mo, isang taon ko sa iyo, katumbas 30 years in the service. Isipin mo, kinakausap mo pa si Aguinaldo? Pati ko kwento sa akin yun. Aguinaldo mula noon, Katipunan.
Kinukwento ni Aguinaldo yung lahat na nangyari. Kinukwento sa kanya, Kapitan si Canyeso. No, imagine lahat yun, pati yung Jabida, kinukwento, pati yung Jabida 2, etc. Oh, and then, what you do as a commander. Parang commander na rin ako, di ba? Kaya nga ako yung kapitan na kung mag-isip, parang general. Kasi, isipin mo 2 taong ka, katumbas nun, 60 taon sa serbisyo. Iba nga, di ba matututunan yung natutunan ko dito. Kaya nga Marawi, kwentuhan kami. Tapos yung sa 44, Mamasapa, kwentuhan kami. Sa compare notes. Tawan-tawa ako kasi kuwang-kuha ko na yung niya alas 7 hanggang alas 8. Laglag mo yung kanyon. Ibagsak mo yung unang putok. Pagka hindi, relieve yung commander. Puti, ganun ba? Diba? Ganun yung commander. Di ko kailangan ng mapa. Social studies na map, Google map o military map. Di ko kailangan. Kailangan ko contact, radyo o cellphone. Kausap ko yung tao doon sa on the ground mismo. Nakikita mo ba yung kanyon, yung dyan? Yung river bend, yung may tulay. Nasaan kayo? Malayo kayo doon? Malayo, sir. Magkano kalayo? 100 metro, 200 metro. Okay, fine, that's good. Sige, puputukan ko puputukan ko. Boom, kunana. Yun. Clock method, nasaan ka? Sir, kunyari, sa likod niya lumapag. Sir, nasa 7 o'clock, 100 meters. Di alam ko na yung posisyon niya. Yun ito yung binomba ko. By clock method. By clock method, 1 o'clock. Kunyari, 1 o'clock. So, 12 o'clock being north, 11, ganyan. 11, at 12, 1, 2. O 2 o'clock kunyari, 100 meters. So, mula dito, north being 12 o'clock, 2. 2 o'clock siya. Uy, ayun na. 100 meters. Plat sa mapa. Kanyonero. Plat sa mapa. Gaano kalayo mula sa position mo by clock method yung mga kalaban? Sir, ang lapit na, 50 meters away. Napaligiran na kami. Sige, puputok ako. Sa north mo sa 12 o'clock mo, puputok ako. Yan na, bung ko na. Bung. Saan tumakbo ang kalaban? Sir, saktong lumapag na 12 o'clock, 50 meters away. Pero tumakbo sila, palayo. Saan papunta? 1 o'clock, 2 o'clock, 12 o'clock, 11 o'clock, 10 o'clock. Sir, 12 o'clock pa rin pag ganun sila. Okay, sige, hahabulin ko. Para for effect, bum, 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 bum. Buhay yung sa 44. Magaling si Canyeso Yung mga iba nga niya na ituro, hindi ko alam. Pero lumalabas dahil sa iba yung mindset kasi, alam mo. Iba yun yung commander talaga, hanip yun. Nakakabilib Yun yung tipong, may nahuli kami nagda-dynamite fishing. Ilan? 3, sir. Sinong may-ari ng dinamita? Ayaw umamin, sir. Barilin mo yung isa. Tapos tawagan mo ko. Aamin yan. Malalaman mo na kung sino. After 10 minutes, sir, umamin na, di ba? Yes, sir. Sino may-ari? Yung binaril ko, sir. Sino may-ari? Nung dinamita, walang magsalita. Babarilin ko kayo. Ayaw. Sino may-ari? Ayaw. Bang! Bungkunana, patay yung tao. Yung 2 na tira. Sino may-ari? Yun, sir, ibinaril mo. Moral lesson. Dead men tell no tales. Hanip yung mga anecdote niya, no? Dead men tell no tales. Okay, so, ganun yun. Sayang nga He would have been a good chief of staff. Okay, Ki, Kamkay, magandang gabi. Troy, Ursais, Sir. Ewan ko. Emily Eliasar, good evening. Magandang gabi, Emily. Boy Yapos, ano meron dito? Ito. Ewan ko. Christina Mayuga.
Mayugba. Magandang gabi. No, Jeff NT, sa tingin ko sir, kung matuloy ang gera, may mga foreign fighters din na pupunta dito para labanan ng China. Parang katulad sa Ukraine. I agree. May mga foreign fighters na nakikidigma. At magkilik up yan. Kaya daw na ano eh. Maglilink up yan sa FGF and they will be the one to supply what we need. So, relax. Ang kailangan natin, organize tayo. Organized. Kaya nga ako nagsasabi 2M eh. 2M. Yeah, forward looking lang. Kung sakasakali. Kung hindi man, at least ready. Wala namang masama na ready eh. 2M, sipin mo yan 2M. 2M na. Ano yan? 2M na, 4M na Granada. Tigalaw eh. Oh. Bawat na fighter. Anyway. Okay. So meron ng mga nagpapasok na no to war but prepare always. Kaso pinapayagan ba tayo bumili ng mga bagong gamit ng Amerika puro asa sa bigay na second hand ang AFP. Mga leader hindi naganda. Ayan, tuloy ang layo ng diferensya. Dragon, bulok na bulok, sir, sabi. Joms, thank you sa comment mo. O talagang gano'n na pagpabayaan. Actually, hindi AFP eh. AFP they have to make do, kung sino man yung naging chief of staff, mula noon hanggang ngayon, they have to make do kung ano yung budget. Gano'n naman lahat ng agency kung ano yung budget. Nagpo-propose ka, you're hoping na mapasa, pero deliberate, Congress, Senate, baba yung budget, slash. Yun na yun, kung ano yung budget. Hindi kasalanan ng AFP. Ngayon, yung mga binibigay ng mga bigay yun, wala yun sa budget. Bigay, second hand, etc. Marunong na yung AFP. Ayaw na nga ng mga second hand eh. Kasi alam na ilan na yung namatay sa mga second hand eh. No? Ilan na yung bumagsak na helicopter. Marunong tayo ngayon, bumibilin tayo. Ang problema dahil sa budget na maliit, nagko-compromise tayo. Kung dapat yung mga FF ang binibili o kaya yung mga Gripen, nag-compromise tayo, nag-FA-50 tayo. So yun yung At siguro, one step yon para marunong magpalipad ng mga jet o fighter yung ating mga piloto. And then, kukuha na ng mga fighter talaga na highly rated. And then, yung mga next breed ng mga piloto, trainer na lang yung FA-50. Pero yung pananaw, kinakailangan, ang thinking natin, ilan ba talaga kailangan? 100, 200, yung ganun ba? Hindi yung 24 o 12, yung ganun, 30. Hindi, dapat, what does it cost to have 200? Ang problema nun, naluluma rin yun. After 50 years, kunwari, wala na rin, di ba? So, babili ka na naman. Kaya nga iba yung pinag-iisipan talaga, yung budget. Politiko natin talaga may may problema. Napag-budget nga ng 5.7 trillion eh. Napag-budget nga ng mga ayuda eh. So, kung binibigyan nyo yung halaga yung yung external defense, parang di tayong kawawa sa China, tama lang yung 20% of the annual budget. Whichever is higher, 1 trillion or 20% of annual budget, whichever is higher. So in this case, kunyari ang budget is 6 trillion, multiply mo ng 20%, 1.2 trillion dapat ang budget ng AFP. Ganon. Kung magbabudget lang kayo ng 4 trillion, 20% nun, divided by 5, 800 billion. O, di ba? Pero kung yun nga, 20%. Pero whichever is higher, kaya dapat 1 trillion ang budget. So whichever is higher. So along that line of thinking, 1 trillion pesos or kaya 20% of annual budget, whichever is higher. Kung baka sa nakapeg tayo, 1 trillion ng 1 trillion plus ang budget na AAP. And in 5 years, naka 5 trillion tayo. Compare nyo yun sa 30 years, naka 2 trillion lang tayo. So, ang laki ng yahabol. Malaki ang At ang pinakamaganda dyan, ang isipin na tayong gumagawa ng sarili natin. Barko, kung kaya natin, hindi. Pwede, country to country, no? Mga baril, mga ganun ba.
night vision, kung ano yung kaya natin gawin. Tayo na dapat gumawa para may trabaho pa yung ating mga... Parang naglabas ka ng bilyon o trilyon na kamo, budget, pero pupunta rin pala sa ekonomiya natin. Kasi later on, pagka may excess ka, bebenta mo. Kasi maganda naman pala yung mga ginagawa natin. Yung ganun ba, baril kunyari, benta mo. Dami bibili ng baril. Ang market mo, ilan? 8 billion people in the planet, kalahati niyan, 4 billion, kalahati, 2 billion. 2 billion na baril. May supply mo yung 100 million. Kung magkano isa? Tubo mo kunyari, 1,000. O, tubo tayo. Bakas ano, babalik babalik at babalik din yung nilabas na pera dahil sa, tas nagkakatrabaho pa yung mga Pilipino. Sana ganun yung mindset ng mga politiko natin. Hindi yung pansarili kasi. Okay. Bicolano Makulit. Sir, sasampu pa lang po kami dito sa barangay namin. Okay na yun. Karamihan ayaw maniwala. Ayun, okay lang. Okay lang. Kung sasampu kayo, okay na yan. Basta kaya, ang punto dyan, matidepensa mo yung pamilya mo. Okay lang yan. Wala namang grade 2 eh. Kung sasampu kayo, kita yung pagka pumutok ang gera, kita mo kung di yan mga sumali. No? Hindi yan sumali. Tawanan nyo. Kayo tatawa sa pagka nagagera. Ganun talaga mga Pilipino, sama ng ugali ng Pilipino eh. Negative eh. Kaya that's why we have a country like this eh. Hazel Aquino, sir, napanood niyo pa yung sinabi ni Solgen about sa ICC kesyo nilaglag na ng palasyo sila PRRD Bato, General Albayalde, General Maramat. Ay, nako. Tinetesting nila yung yung tao eh. No? Yun ang tingin ko doon. Tinetesting, naglalabas-labas ng balita. Nitignan yung reaksyon ng mga tao. Pagka complacent yung tao, tahimik, ibig sabihin, dulusot yan, nyari si Duterte. Mali reading eh. Hindi nila alam, hindi na iniisip na yung tao, ano lang yan, nagmamasid lang. Pero pagka kunyaring binira nila si Duterte, at yan nagtawag, nako, good luck kayo. Kaya nga, mali yung mga advisor. In the first place, ba't nung gusto nyo mahati yung Pilipinas? Mga hayop kayo. Kaya pwede ba, good governance lang, BBM, yun yung sasalba sa'yo, good governance. Drug test, yun. Para, kasi habang tumatagal. Now, kung yung AFP, dapat buo kayo. PNP, dapat buo kayo. And dumating yung punto na you will have to take a stand. I hope magkakaparehas tayo. I hope magkakaparehas tayo. Ba't naman tayo mag-aanuhan, di ba? Hindi naman dapat magpatayan dahil sa politika. So, para kayo dapat sa bayan. Captain ng president natin in 1990 was President Corazon Aquino. Yeah, hanggang 92, di ba? Ramos na 92, 98. May nasabi ba ako, baka slip of the brain. Hello, Sir Dado, let's not give up protecting our families and country. God is on our side. Correct. Thank you, Fred B. Thank you. At saka, no one can stop us. Ay, patigil nila tayo? Bakit? Ba't tayo papatigil? Pirma kayo. Sige, pirma kayo. We will sue you to the last centavo. We will sue you. Milyon kami magpapile ng class suit sa inyo. Pagka nagkaputukan tong gera at pinatigil niyo yung FGF, tapos nagkalasog-lasog yung pamilya namin, may mga namatay at nasunog yung mga bahay namin. We will sue you. Putragis kayo. Putangin ninyo, hayop kayo. Ganun lang kasimple. Pilipino tayo eh. Huwag kayong nagmamarunong na mga politiko, no? Alamin niyo yung nasa konstitusyon. Alamin niyo kaya kayo nandyan dahil sa amin, sa taong bayan. Kaya hayaan niyo na lang kami na iniisip namin protektahin yung pamilya namin because you cannot deliver. You will not deliver. Baka mamaya yung pamilya niyo pa, masagip namin eh. Yung mga politiko na masamang intensyon, masamang politiko na personal lang ang inahabol. You mess with FGF, you mess with everyone in FGF. Ganun lang yan. Okay. Nananahimik kami. Gusto lang namin protektahan yung pamilya namin.
Hello, Cap Dado, watching from Milan, Italy. Thank you, Maribic Garciano. Thank you, Maribic, ha. Hello, Milan, Italy. Datu Daud. Gaya, Gayan Tukan. Morning po, maraming salamat. Datu Daud. Marieta Villanueva. Good eve po, Sir Dado, watching from Bulacan. Thank you, thank you. Hello, Bulacan. Techi Otero, present po, Sir Cap Dado. Thank you, Techi. Perlas Vlog, good evening po, Sir Dado. Sir, natanong ko lang, kailan ba tayo mag-EDSA kasi wala na itong gobyerno na to. Ewan ko, hindi ako sasali sa EDSA na. Hindi na, ayoko na. Hintayin niyo si BP Sara kung tatayo siya o hindi. Alfie Maribohok, akin na napahinga naman, pahingi naman isa nung aso. Ay, wag. Ito ito yun, alika. Magulo yung bahay, no? Sensya na kayo. Ito, yung nanay, nagpapadede. Nalosyang ka na, oh. O, di ba? Alam niya, uy, anong nangyari sa'yo? Uy, gutom ka na ng payat na, eh, oh. Payat na, kailangan to mag-ano na. Uy, okay ka lang? Okay ka lang? Okay lang. Okay. Bori ako sa kanya. Ito yung maganda. Naku, bigat ah. Si Ivory. Inday Ivory. Okay, so, Alfie Maribohok, mga isa. Very merry, good evening, sir. Shermaine Labitat, good evening, sir. Joy Inamak, Sir Dado, meron bang mga nagpaplano para sa igaganda ng bayan? Ay, meron siguro. Ewan natin. Ayokong umamin na nag-iisip din kami ni Commander Bukay. Ayaw namin ng korupsyon. Tingnan natin kung ano magiging latag ng Pilipinas. Sa amin kasi ang priority namin yung depensa ng pamilya kung sakaling magkagera. Ngayon kung hindi magkagera, nandiyan na yung FGF. Hindi na alis ang FGF, nandiyan na kami. No? Sabi ko nga tingnan natin kung ano magiging dating ng panahon. Basta ang gusto namin, maganda lang ang Pilipinas. Uy, siya nga pala. Bago ako magtapos, basahin ko yung credo ng creed ng FGF, no? Na basta na yun. Basahin ko. Switch account. Filipino Guerrilla Forces TV. Malabo to sinulat ko eh. Okay. Joy Inamak, Sir Dado, ikaw yung nagtatanong kung may plano. Meron. Uy, bro, gising ka pa? Maga dyan, ano? Hello, brother. See you soon. Anong kailan ba? September, no? Looking forward to bondings natin. See you in Pulila. Nini is coming to take care. Nako. Lalakarin ko lang papunta dun, eh. Glorious Warrior, baka matakot mga taga-gobyerno sa FGF, Cap Dado. Natatakot nga, nag-worry na iba dyan. I'm sure nag-worry na iba. But as long as the AFP and the PNP see the wisdom, walang problema. And if there is somebody na politiko na gustong i-down ng FGF, mag-isip kayo, i-black and white nyo. I-black and white nyo. Kasuhan ninyo. Magsasagutan tayo sa kaso. No? At kung na-acquit ang FGF, at kung kunyari tama yung argument ng FGF, babalandarin kami ng kaso sa inyo. Kasi binabiolate niyo yung konstitusyon eh. Diba? Kaya nga, kung kayo ay politika at gusto nyong itigil yung FGF, ang pinaiiral nyo yung sarili nyo interes. No? Kaya
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!